Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni General Tob. Ito ay ngumiti lamang. At si Queen Zilong nang marinig ang sinabi ni Pinunong General Jade. Si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Kung ganon, sige, aantayin namin ang inyong pagbabalik sa ating imperyo, dala-dala ang figure ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. Maaari na kayong lumabas at paghandaan ang mga dapat nyong gawin, Pinunong General Jade at General Very. Aasahan ko ang tagumpay nyo," sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Pinunong General Jade at General Very, ang dalawa ay yumuko at si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, "Masusunod Empress Queen Zilong, kami ay maghahanda na," sabi ni Pinunong General Jade at ito ay sumenyas kay General Very. At ang dalawa ay agad-agad na lumabas ng tahanan ni Boyet sa loob ng imperyo. At sila General Very at Pinunong General Jade nang makalabas na sila ng tuluyan sa tahanan ni Boyet na ibinigay ni Queen Zilong. Ang dalawa ay dumiretso sa mga kasundaluhan na labis na nagbabante sa buong imperyo. Samantala sa loob ng tahanan ni Boyet, si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "General Tob, mag-utos ka sa mga kasundaluhan mo kahit sa 2 sundalo lang na sundan at alamin ang mangyayari sa tarangkahan. Sabihin mo sa iyong kasundaluhan na bumalik agad sa imperyo kung sila Pinunong General Jade, General Very at ang mga kasundaluhan na kanilang isasama ay lamang sa labanan. At ganun din ang kanyang gagawin kung sila General Very at Pinunong General Jade ay mukhang matatalo. Agad-agad siyang bumalik sa ating imperyo. Hindi rin tayo pwedeng maging kampante. Hindi pwedeng mag-antay lamang dito sa loob ng imperyo. At mag-iisip kung ano ang nagiging lagay ng labanan. Boyet, ang iyong stratehiya ay atin din gagawin. Ang mga natitirang kasundaluhan sa loob ng imperyo ay ating ihahanda sa magiging labanan na pwedeng mangyari. At sila ay atin aatasan na magtago. Kung hindi magtagumpay sila Pinunong General Jade laban sa mga tulisan na iyon, hahayaan natin makapasok ang mga tulisan na iyon sa loob ng imperyo at tulad ng sinabi mo Boyet kanina. Kapag nakapasok na sila ay ating gugulatin. Ang buong kasundaluhan na nasa loob ng imperyo ay mabilis na lalabas mula sa pagkakatago. At ang mga tulisan na iyon ay ating agad pagpapaslangin. Wala tayong aititirang buhay sa kanila. Sasama ako na mag-aantay sa mga tulisan na iyon sa loob ng imperyo at ako mismo ang papaslang sa dado na iyon," sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito nila General Tob at Boyet, si Boyet ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, Empress Queen Zilong, bakit hindi ba kayo kumbinsido na makukubkob nila Pinunong General Jade ang pangkat ni Dado mula sa mga tulisan? Kung ganon, bakit mo ito pinag-utos sa kanila Empress Queen Zilong?" sabi ni Boyet. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, hindi ako kumbinsido sa stratehiya ni Pinunong General Jade. Alam ko na kaya nilang makubkab ang mga tulisan na iyon. Ngunit, tulad ng sinabi nyo ni General Tob, hindi pa rin tayo pwede maging kampante, lalo na ako. Dahil hindi talaga maglalakas ng loob na lumusab ang mga tulisan na iyon kung wala silang pinanghahawakan na nakapagbigay lakas ng loob sa kanilang lahat. Tulad mo at alam ko ang mga tulisan. Sa pangkat ni Dado ay may mga pamilya din na iniwan. Hindi sila maglalakas loob na ibubuwis ang kanilang buhay at handang maiwan ang kanilang mga pamilya kung wala silang pananghahawakan na matibay na alas na magtagumpay.
Kaya ngayon pa lang, kailangan ay may isa pa tayong strategiya na nakahanda kung sila General Very, Pinunong General Jade at ang mga kasundaluhan na kanilang isasama ay hindi magtagumpay. Kung mangyari iyon, handa pa rin tayo sa ganong senaryo. At ang strategiya mo Boyet ang ating gagawin. Kaya, General Tob, mag-utos ka na sa dalawang kasundaluhan mo. Ang isa ay susunod ng palihim kila General Very, Pinunong General Jade at sa mga kasundaluhan na kanilang isasama. Upang magmasid kung ano ang magiging lagay sa mangyayaring labanan. At ang isa naman ay magsasabi sa mga kasundaluhan na may iwan at hindi isasama ni Pinunong General Jade. Sasabihin niya na tumungo dito ang mga kasundaluhan na naiwan sa loob ng imperyo. At silang lahat ay ating sasalubungin sa labas ng tahanan ni Boyet upang sabihin agad ang ating dapat gawin. Kailangan mapaghandaan agad natin ito. Kaya General Tob, pag-utusan mo na ang dalawa sa mga kasundaluhan mo na nasa labas. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Tob. Ito ay yumoko at sinabi. Masusunod Empress Queen Zilong. Ako ay lalabas na. Sabi ni General Tob at ito ay agad-agad na naglakad palabas ng tahanan ni Boyet. Nang makalabas si General Tob. Ito ay agad-agad na nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan na nasa labas ng tahanan ni Boyet. Kailangan ko ng 2 sundalo ngayon. Sigaw ni General Tob sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nasa labas ng tahanan ni Boyet. Ang dalawa ay agad-agad na nagtaas ng kamay at sabay na naglakad patungo sa harapan ni General Tob at sinabi. General Tob, pag-utusan mo kami, sabi ng dalawa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni General Tob. Ito ay agad na nagsalita at sinabi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais ni Empress Queen Zilong ang isa sa inyong dalawa ay susundan sila General Very, Pinunong General Jade at ang mga kasundaluhan na isasama nila. May magiging labanan na mangyayari sa tarangkahan ng imperyo. Nais ni Empress Queen Zilong na ang susunod kila Pinunong General Jade ay magmamasid. At kung makita nito na mananalo na sila Pinunong General Jade sa labanan ay agad-agad na bumalik sa imperyo at iulat sa amin. At ganun din kung sila Pinunong General Jade naman ay dihado sa labanan ay agad-agad na bumalik sa imperyo at iulat ito sa amin. Kahit matalo o manalo ay dapat ay agad-agad itong maiulat sa amin. Nauunawaan niyo bang dalawa ang aking nais ipagawa? Nang marinig ito ng dalawa sa mga kasundaluhan. Sila ay tumugon at sinabi. Nauunawaan namin General Tob. Nang marinig ito ni General Tob. Ito ay muling nagsalita at sinabi. Kung ganon, sino sa inyo ang susunod ng palihim kila Pinunong General Jade para iulat sa amin ang mga mangyayari sa tarangkahan? Sabi ni General Tob, nang marinig ito ng dalawa sa mga kasundaluhan. Ang isa ay nagsalita at sinabi, Ako na ang gagawa General Tob. Ako na ang susunod ng palihim kila Pinunong General Jade. Upang malaman kung ano ang magiging lagay sa mangyayaring labanan. At ito ay dapat kong iulat sa inyo. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan na nasa harapan ni General Tob. Nang marinig ito ni General Tob. Ito ay nagsalita at sinabi, Kung ganon, maaari ka nang umalis, at sundan sila Pinunong General Jade ngayon at si General Very. Ang dalawa na iyon ay matatagpuan mo sa mga kasundaluhan na lubos na nagbabante sa buong imperyo. Sige na umalis ka na bago pa makaalis sila General Very, Pinunong General Jade at ang mga kasundaluhan na kanilang isasama. Sabi ni General Tob sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isang sundalo, agad-agad ito tumugon at yumoko at sinabi. Masusunod General Tob, maiwan ko na kayo. At ang sundalo na ito ay agad-agad na naglakad ng mabilis at tumungo sa direksyon na pinuntahan nila General Very at Pinunong General Jade sa mga kasundaluhan. At ang isang sundalo na naiwan ay nagsalita at sinabi, Mawalang galang na General Tob. Ano naman ang iyong ipag-uutos sa akin? Tuldok, sabi ng isang sundalo, nang marinig ito ni General Tob. Ito ay nagsalita at sinabi, Ikaw naman antayin mo makaalis sila Pinunong General Jade, General Very at ang mga kasundaluhan na kanilang isasama. Wala kang ibang gagawin, kung hindi sabihin sa mga kasundaluhan na may iwan nila Pinunong General Jade. Natumungo dito silang lahat at kakausapin sila ni Empress Queen Zilong. Makinig ka, gagawin mo lang ito kapag nakaalis na silang lahat na sila Pinunong General Jade. Nauunawaan mo ba ang aking sinabi? Sabi ni General Tob.
Nang marinig ito ng isa sa sundalo ay agad-agad itong tumugon at sinabi. Nauunawaan ko General Tob. Nang marinig ito ni General Tob, ito ay muling nagsalita at sinabi. Kung ganun maaari ka na din umalis dito at tumungo sa mga kasundaluhan. Inuulit ko, sasabihin mo lang sa mga kasundaluhan na may iwan nila Pinunong General Jade. Ang aking mga sinabi sa iyo kapag tuluyan ng nakaalis at nakalabas ng Imperyo sila General Very at si Pinunong General Jade kasama ang mga kasundaluhan. Sabi ni General. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!